Okay, this is our first plate number 1. Okay, you can also use sandpaper to sharpen your pencil. Okay, align your drawing paper to the square horizontal line. Okay, baseline. Okay, so kailangan yung square head ninyo is align din siya sa side. So ituturo ko yun sa inyo ng ayos. Then if yung horizontal base ng inyong paper is okay na, align na rin siya sa T-square, so pwede nyo nang i-tape. Then ayusin mabuti ang pag-tape na hindi siya crumpled. So plain na plain ang kanyang pagka lapat ng drawing paper or your Oslo paper. Okay, this side is 3/4. So our unit of measurements is inches. I mean inches. Okay, 1/2. 1/2 inch also. The other one 1/2 inch also. Okay, to draw a vertical line using your triangle and situate must be clean your triangle kasi magmamarka yan sa inyong papel. Kahit ang T-square ninyo dapat malinis talaga para hindi siya magmark yung dumi ng inyong instrument. Okay, ang T-square at saka yung triangle ay magtutulungan yan para makagawa sila ng perfect vertical, and sa T-square is horizontal. Perfect horizontal linya sa T-square. Okay, so very light lines to construct a line or construction lines. Very light lines ang ating gagawin. Okay, ang mga construction lines na yan may mga intersection, so dapat mag-dot kayo dyan sa intersection para madali nyo lang makita ang marker ninyo. Okay, so dito naman sa ating gagawing lettering or yung sa inyong text information, so 1/8 lang yan, every partition 1/8 lang yan ha. So 5/8 lahat in total. Okay, double check. It's okay. O kung okay na, gagawa na tayo ng construction line again. So light line lang yan. Halos di makita yan sa ating monitor kasi light line lang nga. Pwede rin yung munggol. So pansinin nyo ang paghawak ko ng lapis sa dulo na part ng pencil. Okay, para hindi siya ma-force or mag-dark ang inyong
paggawa ng construction line. Ganyan lang yan. Okay, first partition ay gagawin nating 3 inches. Next, 2 1/2 inches. Then 2 inches. 2 inches. And last 1 1/2 inches. So, may sobra yan siya. Wala nang ano yun. Hindi na natin i-measure yung last. So, ang matira, yun na yun. So, gawa tayo ng vertical. So, triangle and your base is yung inyong T-square. So yan ang laging magtutulungan, dalawang instrument na yan, to draw a vertical line and horizontal line. Okay, yung intersection ng mga construction line dyan, ilagyan ko ng dot. Then hawakan ng mabuti ang triangle pag magsimula ng mag-darken ng border lines. So border lines, alam niyo yung border lines is mas makapal yan siya sa mga object lines. So sa previous lesson natin na ituro ko sa inyo yung measurements and alphabet of lines, different kind of alphabet of lines. So relax lang yung inyong pulso, then see to it na every horizontal line is coordinated siya sa T-square. Okay? Then pag maglinis kayo or mag-erase, huwag nyong gamitin ang inyong palm para tanggalin ang dust. Magkakabakat yan kasi ang palm natin minsan may moist yan, so hindi na ma-erase. So, kailangan nyong gamitan ng brush or your mga panyo nyo, pagpagan nyo lang. Okay, na-darken na natin. So yan na yung mga partition ng ating template. Okay, pagka medyo mapurol na yung inyong pencil, so pwede nyo naman is gamitin yung sandpaper para ma-sharpen na siya, mas madali. So linisan nyo yung mga dust, mga likabok sa powder ng inyong pencils, yung tip nya. Then gawa na tayo ng pangalan. Yan ang example, ilagay nyo yung pangalan dyan. Sa baba ng inyong pangalan ay ilalagay nyo yung inyong grade level, then dash and section. Example 9 dash flaming. Ganyan lang, madali lang yan siya. So sa next partition, yan natin ilagay ang title. Okay, anong title ngayon is template. Okay, so how to draw a template. So template lang muna, sa baba is title. Okay, then plate number 1, then date sa baba. Okay, date kailan nyo ginawa. Then sa last box na yan ay rating. Diyan ko ilalagay yung grades. Tapos na. So yan ang dimension, information ng mga dimension. Bye.